welcome po muli sa aking channel. Ang ituturo ko po ngayon sa inyo guys ay kung paano ba mag-program o gumawa ng program sa isang microcontroller. Ito po yung gagamitin nating microcontroller guys. Ito pwede rin po kayong gumamit ng Arduino Uno o ESP32. So ang hawak ko pong microcontroller ngayon guys ay ESP8266. So parehas din po sila ng program dun sa Arduino o kaya sa ESP32. Ang pinag-iba lamang po nila ay yung kanilang pin. So ang gagawin ko pong program dito sa ating microcontroller guys ay simpleng program lamang. So magpapablink lang po tayo ng ilaw. Pero hindi po basta-bastang blink ng ilaw lang. Gagawin po natin yung parang sa police mobile o kaya sa ambulansya. So sa pagpo-program po ng ating microcontroller guys, ay meron po tayong app na kailangan i-download. So i-download nyo lang po sa Google Play Store ang Arduino Droid. Diyan po tayo magko-compile ng code natin sa ating microcontroller. Sa pag-edit naman po ng program guys, ay kahit saan po basta pwede kayong magsulat ng text. Then ito type nyo po yung program doon, then kakopy and iti-paste nyo na rin po dun sa Arduino Droid. So dito ako nag-edit ng code guys sa C++ coding. Kahit sa message o sa memo pwede po kayong mag-edit. So ayan, tatanggalin ko lang yan. Yan ang unang-una po nating ilalagay sa ating program guys ay int. Ang int po guys, ay ibig pong sabihin ng int ay integers. So lalagay natin ng int space yung pangalan na gusto nating ilagay. Kahit po pangalan ninyo pwede. So lalagay po natin led1 equal sign space number of pin. So yung pin po natin doon na nakalagay sa ating microcontroller ay D0. Ito yung napili kong pin. Kahit ano pong pin pwede niyong gamitin. So gagawa pa po tayo ng isa kasi dalawang LED po yung gagamitin natin. So susulat lang po ulit natin int space LED -2 space equal sign then number of pin. So D1 po yung ilalagay ko. At huwag niyo pong kakalimutan ilagay ito. Hindi ko po alam kung anong pangalan yan, basta yun po yung ilalagay. Sa pagde-declare ko ng pangalan sa ating program guys, dapat po hindi sila pareho. Kaya kung mapapansin niyo po, yung aking ginawa ay LED1 at LED2. Minamali po kasi ng compiler kapag pareho yan. Ang sunod po nating ilalagay ay void space setup kasi nagse-setup na kayo ng code. Tapos ilalagay nyo po ang open parenthesis and close parenthesis space bracket. Then sa loob po ng bracket guys, then po kayo maglalagay ng program. So kahit walang space po yan, okay lang po. So ilalagay ko lang po dito sa ating void setup ay pin mode. Ika-capitalize nyo lang po yung N sa pin mode. Sunod, open parenthesis, pinilalagay nyo yung pangalan LED 1 comma space output kasi yung LED po ang magiging output natin.
then close parenthesis, at yung hindi ko na naman alam na pangalan kung anong tawag dyan. Then sunod po, lalagay po natin ulit pin mode para dun sa isa. Capitalize nyo lang po yung letter M. Ayan. Tapos open parenthesis, yung pangalan LED 2, comma, space, then output, then close parenthesis, at yun ulit. Pagkatapos niyo pong gumawa ng setup ninyo guys, pagkatapos niyo pong i-setup yung code ninyo, gagawa po ulit kayo dito sa baba ng void loop. Yan, tapos open and close parenthesis, ilan ba na space na, then bracket. So ganun pa rin po yung gagawin natin, sa loob pa rin po tayo ng bracket maglalagay ng code. At dito naman po sa ating void loop, ang lalagay po natin dyan ay digital right. Capitalize lang po yung W, wala tayong L. Capitalize yung W, then right. Ganun pa rin po, open parenthesis, at ilagay po natin ang LED 1, tapos comma, space, high. Ay, ibig kong sabihin ng high guys ay naka-on. Lagyan natin ng close parenthesis, then yan. Tapos dito po sa ating digital right guys, maglalagay po tayo ng delay, kasi pag hindi po tayo naglagay ng delay guys, hindi po natin mapapansin na nagbi-blink yung ating LED, kasi po ang ating microcontroller guys ay masyadong mabilis. So sobrang bilis, hindi mo na mapapansin na po nagpapatay sindi na pala yung ilaw. So maglalagay po tayo ng delay, then ganun pa rin po, open parenthesis, tapos lalagay natin siguro dito 50, half second po yan. So pag naglagay ka ng 100, 1 second po ang ibig sabihin nun. Then close parenthesis, then yan. So para mag off po yan, ilalagay ka ulit ng digital right, open parenthesis, then LED 1, comma, space, low. So pag nilagay nyo po yung low, yung ibig sabihin po nyan, wala ng power. So mamamatay na po yung ilaw. Then naglalagay din po tayo ng close parenthesis, at dito guys sa baba niya maglalagay ulit tayo ng delay. So gagawin lang po natin same yung delay niya. So half second ulit, 50. Ayan. So tapos na po tayo sa isa. Doon naman tayo sa LED 2. So lalagay lang natin ulit digital right, then open parenthesis, LED 2, comma, space, high. Ayan. Maglalagay po tayo ng delay. So dahil po hindi po sabay yung gagawin natin dun sa ilaw, kasi parang sirena po ng police mobile o kaya ng ambulansya, gagawin po natin 1 second. So 100 po yung lalagay natin. Ayan. Gagawa ulit tayo
LED, comma, space, low. Close parenthesis. Ayan. Tapos lagyan nyo ulit ng delay. Yung kaparehas no delay niya kanina na 100. So 1 second po yun ha. So 100. At so yan na po yung program natin guys ha. Ganyan lang po kakonti. So yung susunod yung gagawin guys ay ika-copy yung program. Copy, then back. Punta po tayo sa Arduino Droid. So dahil ayaw pa video ng ating Arduino Droid guys, ayaw pa screen record, so ganito na lang guys no, i-video ko na lang yung aking cellphone. So dito guys, i-open nyo lang yung Arduino Droid. Pagkatapos ay ipipaste dito yung kinapi nyo kanina, yung inedit nyong code. So paste lang natin. Ayan guys, may kamali na agad tayo. So digita right, wala siyang L. So itatama natin yan guys. Lagyan natin ng L. So ayan, nawala na yung warning nya. Pagkatapos guys, pag ayos na ang lahat, pipindutin lang natin tong sign ng kuryente, parang kidlat, kasi i-compile na natin yung code. Pindutin lang yung yes. So ayan guys, nagko-compile na siya. So pag ganyang nagko-compile na yung ating code guys, ibig sabihin wala nang problema sa ating code. Para may upload po guys yung ating program sa ating microcontroller, kailangan po natin ng data cable o yung inyong charger. Basta po yung charger na gagamitin ninyo, yung cord po ng charger ninyo ay 4 na wire dapat, hindi po pwede yung 2 wire lang. So meron na po tayong data cable, tapos adapter ng micro to USB o USB to micro. Yan po yung gagamitin natin. So ilalagay po natin to dito kasi ito po yung magiging input. Ito po yung ilalagay nyo sa cellphone ninyo. Then ito naman po yung output sa microcontroller. So yun, sasalpak mo lang at ilalagay dun sa microcontroller. Meron po siyang pin dito, sasalpak mo lang dyan. Ayan, para mag-charge ka lang ng cellphone. At ilalagay sa charging port ng yung cellphone. At pagkatapos mong ilagay sa charging port ng yung phone, yung input mo, yung adapter mo kanina, so pupunta po tayo ng settings. Dito po sa ating settings guys, i-open lang po natin yung OTG connection. So ayan, para magkaroon po ng connection dun sa ating microcontroller. Then balik po tayo sa Arduino Droid. So i-open na natin yung app guys. Ayan, connected na yung ating microcontroller tsaka yung ating input kanina na adapter. So ganyan yung connection niya guys. Pagkatapos guys, pipindutin nyo lang itong download sign para may upload natin yung code na ginawa natin dito sa ating microcontroller. So pipindutin lang natin yan guys. Tapos use by default for this USB device, pindutin ng OK. At yan guys, nag-upload na. So mapapansin nyo sa ano guys, kung nag-upload, magbi-blink din yan. Hindi na siya nagbi-blink, pero magbi-blink to guys pag mag-start na mag-download o kaya tapos na mag-download. So antayin lang natin matapos mag-download guys. 7%, wala namang problema sa code.
78. So pag tumigil po yan guys, hindi po nagtuloy sa pag-upload ng code, ibig sabihin po mayroong problema sa inyong program. So ayan guys, tapos na, no? Hamitin lang ng okay at kuha na kayo ng charger at ayan. Ayan guys, tatanggalin lang po natin yung ating data cable sa ating adapter. Po, isasalpak na natin ito sa charger. So tandaan lang guys, no, na ang ating microcontroller ay 5 volts lamang po. So yun na po yung maximum voltage niya. Hindi po pwedeng gumamit ng 12 volts kasi puputok po ang ating microcontroller. So ayan guys, yun lang, para mag-charge ka lang ng phone. At ilalagay po muna natin yung ating mga LEDs. So ito po yung napili kong ilaw kasi wala po ako masyadong LED. So dito guys, makikita nyo may mga pin numbers po yan, D0 to D1, D2, D3. Pero ang ginamit lamang po natin kanina ay D0 at D1. So dito po yung positive po ng ating LED, ilalagay lang po natin sa D1 o kung saan yung mag-prenogram. Tapos yung kanyang negative guys, ilalagay po natin sa ground. Meron pong pin dito na ground, ilalagay lang sa ground. At ito naman po yung isa, yung ganun po yun po, ilalagay natin sa dito yung kanyang positive. At ground naman po sa kanyang negative. So ayan guys, nilagay na natin yung pin natin. So ganyan lang kasimple guys, kasi yun lang po yung program natin kanina. Ngayon guys, try na natin kung gumaan na ba yung program natin. So ang program na ginawa ko dito guys is blink lamang po. So magbi-blink lang po yung ilaw ng magkasunod, parang sa ano lang po ng pulis at ambulansya. So isasaksak ko lang po. Ayan, para makita natin ng maayos. At yan, nagbiblink na nga po yung ilaw guys. Yan na po yung program na in-upload natin kanina. So yung nakalagay po sa D1 ay half second lamang po, at dito po sa D2 ay 1 second, kaya hindi po sila sabay. Mapapansin nyo guys, ang ganda ng pagkaka-program. Maganda ba? So ayan. So marami po tayong pwedeng gawing program sa ating microcontroller guys. Sorry kasi nabubulol ako. Napakarami pong program na pwede sa microcontroller. Hindi lang po ang blink. Pwede nyo rin pong kontrolin yung mga ilaw ninyo, patayin, at isindi gamit lang cellphone at itong ating microcontroller. Sa mga motor, gusto nyo mga automatic, pwede rin pong gawin. Sa mga robot, pwede nyo rin pong gamitin ang microcontroller. At yun lamang po guys, sana po ay nagustuhan nyo ang ating video ngayon. At kung gusto mo ng mga ganitong video ay huwag pong kakalimutang mag-like, share, at subscribe, at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating videos. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page na ElectroChan. At yun lamang po, maraming salamat sa panonood.